ni Pangulo. Eto tingnan ninyo hindi totoo yan. Kailangan ng authorization pa rin ng Pangulo. Kasi sasabit yung BIR Okay? Mali yung explanation nito nung reporter Kasi narinig ko yung tagapagsalita ng impeachment court spokesperson. Ang sabi nung tagapagsalita ng impeachment court, kailangan pa rin magpaalam po magpaalam pa rin po nung BIR commissioner sa Pangulo. Kaya nga magkakaalaman dito Magkakaalaman dito once and for all. Kasi ang problema dito kay Marcos, in denial siya na siya ang mastermind ng impeachment. Totoo lang, in denial siya. Pero dito, lalabas na si Marcos talaga ang mastermind ng impeachment. Dahil siguradong pipirmahan niya to. Pero syempre, ang magiging dahilan, alam na natin kagad dahilan ni Auntie Claire, sasabihin na kagad niya ay co-equal branch ang executive at ang legislative. So therefore, hindi pa pwedeng tumanggi ang Pangulo na pumirma. Ganyan na sasabihin niya. Sigurado ako. Kaya nga, unahan na natin. Sigurado rin tayo mga kababayan na pipirmahan yan dahil siya naman talaga may gusto niyan. Alam mo, ito si Marcos sobrang weak talaga Alam niyo kung bakit? At least pa nga nung panahon daw ni, sino ba nagsabi sa akin ito? Si Pinoy ba yun? Si Pinoy, sandali siya. Oo, tama. Si Pinoy nga ba? Oo, tama. Yung kay Pinoy, sabi yung kay Pinoy, yun sa pinabubuksan din yung BIR niya, yung tax ni Corona. Siya mismo sa impeachment, sinasabi mismo ni Pinoy daw na gusto niya ma-impeach si Corona. So tapos na yung haka-haka whether sino ba may pasimuno ng impeachment ni Corona. It was the president. It was Pinoy. Inamin niya na mismo Pero itong presidente nating walang bayag, talagang in denial pa rin siya hanggang dulo. Hindi ako nagpa-impeach niya. Tatawa-tawa parang baliw, Totoo, hindi ako na gano'n yan. Hindi pwede. Hindi ako. Ganon Ganon siya. Ganyan talaga kahinang nilalang, Eto, may papakita ko sa inyo, panoorin. Basahin nyo ito. Wait lang, Sabi dito. A day, ito yung sinasabi ko kanina, filed on links Lacson. San to cement smuggling. Yung second paragraph. Filed on in a press conference near his home in Barangay Dolores in Taytay, Rizal Province, said that the senator's son and namesake Panfilo Lacson Jr. was the managing director of Bongiorno Trading, a company that Customs Commissioner said was cited as the #1 smuggler of #1 smuggler of cement in the country by the Cement Manufacturers Association of the Philippines. Halimbawa, may nabasa tayong ganito. Okay? May nabasa tayong ganire. At sinasabing si Lacson ay yung anak niya ay sangkot sa smuggling. At tapos ikaw ay kaaway. Halimbawa si Lacson ay kalaban ng administrasyon ngayon. Pwede bang agad-agad, halimbawa ngayon nangyari po ito, pwede po bang agad-agad pabuksan yung BIR at para malaman kung meron nga bang pera si Lacson na ganung kalaki, pati yung kanyang anak? Hindi pwede. Di ba? Hindi pa pwede. Kung gusto mo talagang patunayan na maraming pera yung anak, gumawa ka ng ibang paraan. Hindi pa pwedeng, dahil lang dito, mayaman na yan si Lacson. Sobrang daming pera niyan. Hindi pa pwede. Akusasyon mo yan Hindi pa napapatunayan yan
So kung hindi pa napapatunayan, therefore hindi mo pwede maging basihan yan para buksan yung tax at kukunin mo yun bilang ebidensya. Hindi pwede unless may ibang bagay na lumabas na talagang may kinaugnayan doon sa pagbayad niya ng tax o tax fraud. So ano ibig ko lamang pong sabihin? Hindi porket nag-demand o nag-akusa ka, ay agad-agad ka ng mabibigyan ng karapatan buksan. Kasi ang reasoning nila dito, dahil nga doon sa AMLAC, impeachment ito, so pwedeng buksan. Hindi pwedeng ganun. Abay, dapat meron ka talagang maipapakitang, ito kasi. Hindi nagbabayad ng tax kasi ganito, ganyan. O merong problema sa tax kasi ito rason. May report mula sa BIR na hindi siya nagbabayad. May ganun. May nahuli, may kaso siya sa BIR. Yan. Pero hindi pwede yung, wala lang. Meron kasi kaming hinala na magnanakaw siya So buksan na natin. Hindi pwedeng ganun yun. Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong